Ayun po sa mga materialis na ginagamit natin sa mga nagtatanong sa gustong mag-practice. So ito lang naman po yung gamit natin dito. Meron tayong circuit breaker, tapos 24 volts na power supply. So depende po sa voltahe ng inyong PLC po yan. Tapos siyempre itong PLC, ano lang to, second hand lang natin to nabili. Tapos yung mga push button, indicator lights, at pwede rin mga relays, magnetic contactors, mga solenoid. Depende sa inyong setup na paggagamitan. Tapos siyempre kailangan natin ng computer para doon tayo gagawa ng program at i-download natin dito. At syempre itong kanyang kasamang port. So ito yung gamit natin sa ating PLC na programmer, itong GXWorks 2. So yan, open lang natin yan. Tapos kapag gusto nyong i-open yung mga project nyo existing, so open lang natin dito. So may ano tayo ngayon, i-upload tayo sa ating PLC na program. So ito open na natin. Then ito na yung ating i-download natin to sa ating PLC. So yan siya. So ito yung ating hardwiring dito. Tapos nag-execute tayo dito ng writing to PLC. So mag-upload tayo dito ng program. So ito try natin kung gagana tong ating program dito. So yan, nag-execute po yung ating computer dito. Pagkatapos nyan is titest natin kung gagana yung program na ginawa natin sa ating PLC. So yan siya. So okay na siya, then close natin. So dito meron tong run and stop na switch. So put lang natin sa run. So yan siya, at makikita din natin dito sa kanyang indicator. So try natin kung gagana yung ating program na yan. So bali pag pindot natin, isang pindot, salitan po yung red, orange at saka green. So depende po. So depende sa application na paggagamitan. So manual lang po ito. So yan, kahit anong program is pwede nating i-download dito o gawa natin ang program at i-wiring natin sa ating PLC. Salitan lang po yung ating kulay dito o indicator light ng red, orange at saka green. Yan po siya. At ito yung ating program dito. Yan. PLC po, meron tayong input devices at saka output devices. So dito sa taas yung ating mga input devices. So halimbawa mga switches, sensors. So lahat ng input dito at saka corresponding output. Halimbawa ito mga indicator lights, mga coils, mga solenoid halimbawa. So yan po. Para ma-download o ma-upload natin yung ating mga program sa ating PLC. So kailangan natin yan, iba't ibang port po yan, depende sa model ng inyong PLC o brand ng PLC. So dito sa gamit natin na Mitsubishi na FX1N. So ito lang yung gamit natin dito. So yan, USB-C 09FX. Itong mga indicator numbers na to, ito yung ibig sabihin kapag gumana yan, so meron siyang binibigay na output dito. Corresponding din yung mga numbers dito. So ganun din sa input. So pag pinrest ko to, so ito ay naka-connecta dito sa yan, number 1 terminal na input. So pag press ko nyan, so yan, gumana din yung ating 1 dyan. Tapos pag release ko, yan, ganyan na po mangyayari. So wala nang input dito. At itong existing program niya na mga outputs, ito na yung nag-indicate na meron na siyang output na binibigay.